130, 135 ang kanilang retail prices. Kasi from the farm level, mababa na eh. And this is one primary reason why we are putting up this SRP para naman maengganyo ang consumer na maging vibrant ang consumption nila. And this in effect will result to a more brisk trading at the farm level. Ayaw po natin mangyari na hindi nabibili yung manok ng ating mga magnamanok at this will lead to oversized chicken which in turn will result to lower prices for our farmers. Okay. Yusek, yung epekto pa rin ng El Nino, no? Sapat pa ba yung supply ng mga produkto tulad ng bigas, asukal, isda? Yan, walang problema sila. Igan, para mawala yung pangamba, let's say, umpisa natin sa bigas, no? Ang ating buffer level, both the NFA, the commercial, and the household level, nasa 70 days. Okay. So, 2 buwan at 10 araw, available ang ating magdadating na yung mga harvest natin. So, wala po dapat ipangamba sa supply ng bigas. Yun po naman sa gulay, ang price levels so today are their normal summer price levels. Ang peak production period po ng ating gulay ay ganitong dry season. Okay. Sa isda po naman, ang tilapia prices range from 80 to 90 pesos per kilo. At ang bangus ay 100 to 110. I'm very happy to announce, Igan, itong price levels nito ay 5 years ago price levels pa. Okay. So these are all indications na available ang ating mga major agricultural commodities at hindi po reason yung sinasabing because of El Nino magtataas ang tuwang presyo. In fact, ito pong sa manok, if we recall, last November 29, ang SRP natin was 135 to 145. Ngayon, nasa 125 po. And I would like to announce, Igan, we are reviewing this very closely kasi yung mga producers, ang kanilang clamor ay 110 to 120 ang maging SRP. Pero tinakda natin sa 125. We're observing this very closely. And who knows, baka in 2 weeks' time, baka we might assign a lower level for chicken. Okay. Yusek, salamat ha. Magandang umaga, Igan. Good morning. Agriculture Undersecretary Salvador Doy Salacop. Samantala, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, positibo sa red tide toxin. Kaya naman mahigpit ng ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagkain ng mga lamang dagat tulad ng tahong at talaba na mula doon. Nauna nang nagpositibo sa red tide toxin ang Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Bislig Bay sa Surigao del Sur at Murciélagos Bay sa Zamboanga del Norte at Misamis Occidental. Bahagi ng East Service Road na isinara kagabi bubuksan na po ngayong umaga. Natapos na kasi ang paglilipat ng mga kable ng kuryente sa mga poste roon. Mula sa Sucat, Parañaque, may live report si Ian Cruz. Ian? Kaya anumang sandali nga ngayon ay bubuksan na itong sinarang bahagi ng East Service Road ng South Luzon Expressway. Muli nang madaraanan ng mga motorista ang bahagi ng East Service Road mula rito sa Sucat hanggang sa Laguna de Bay Inn. Isinara kagabi ang bahagi ng East Service Road para bigyang daan ng trabaho ng mga taga-Meralco. Inilipat kasi ang linya ng kuryente mula sa mababang poste tungo sa mas mataas na poste dahil sa sinasagawang konstruksyon ng Stage 2 ng Skyway. High tension kasi ang mga kable kaya maaari daw ito makaapekto sa Skyway kung hindi tataas at ililipat ang poste. Pati ang ilang mga residente Rhea ay namataan natin naglakad na lang para makadaan sa isinarang kalsada. Ngayong bubuksan na muli ang isinarang bahagi ng East Service Road ay hindi na iikot sa West Service Road ang mga motorista. Sa ngayon, Rhea, ay nakakadaan na yung mga motorsiklo doon sa East Service Road. Pero maya-maya nga lamang ay naasahan natin na lahat ng uri ng mga sasakyan ay makakadaan na sa nasabing lansangan. Sa ngayon, Rhea, ay napakaganda pa rin ang daloy ng trapiko na magkabilang panig nitong South Luzon Expressway. Balik muna sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz, nag-uulat live mula sa Sucat, Parañaque. Naghahanda na po ang Manila International Airport Authority sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero sa papalapit na Holy Week. At kaunay po yan, makausap natin live sa studio si TG Serrano, Assistant General Manager for Airport Development and Corporate Affairs ng Manila International Airport Authority. AGM Serrano, good morning. Good morning, Igan. At may magandang balita ka ba sa ating paliparan? Yes, gaya ng sinabi mo, handang-handa ang airport ngayon
At should I say, more prepared tayo ngayong taon dahil Igan, siguro sabihin ko na rin, we're very pleased and proud to announce na we have our Terminals 2 and 3 ISO certified to the 2008 standard, yung 9001-2008 standard. Ito yung in addition or expansion doon sa certification namin dito sa Terminal 1. Ang ibig sabihin nito, Igan, more than anything else, yung customer satisfaction level, yung customer servicing, binigyan ng konti pang or additional emphasis in addition to our usual servicing in terms of security, operations, at yung iba't iba pang airport services. So, ibig sabihin, pag tinanong yung pasahero, solved na solved. Dapat, Masaya. Dapat, the important thing here kasi, Igan, hindi lang Manila International Airport Authority ang nagpapatakbo ng airport. There are about 15 agencies here. We're teaming up together with, of course, all of these agencies under the leadership now of the new GM, Attorney Melvin Matibag. Siyempre, nagbuo nito, ang nag-initiate nito yung dating ating Honorable GM Alfonso Cusi. And, of course, ang suma total nito, Igan, and of course, for our